Ang bawat sport ay may manlalaro na nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa laro. Ang NBA at basketball sa kabuuan ay nakilala sa paglipas ng mga taon. Salamat sa ilang mga manlalaro. Narito ang 5 NBA players na nagpabago sa larong basketball. Wilt Chamberlain. Tama lang na magsimula tayo sa taong nakakuha ng 100 points sa isang laro sa NBA. Bagamat iyon ang record na pinakakilala siya, may iba pang record si Wilt na mahirap nang burahin. Minsan siyang nagkaroon ng 55 rebounds sa isang game at nag-average ng 50.4 points sa bawat laro sa buong season. Mula sa sandaling pumasok si Wilt sa liga, siya ay isang ganap na cheat code. Sa rookie days niya ay meron siyang average na 37.6 points at 27 rebounds kada laro. Sa kabuuan ng kanyang karera, nag-average siya ng 30.1 points, may 22.9 rebounds bawat laro. Si Chamberlain ay may kombinasyon ng talento, athleticism, lakas at laki na hindi pa talaga nakita ng liga. Bilang resulta ng kanyang pangingibabaw, kinailangan nilang baguhin ang rules ng liga upang bigyan ng pagkakataon ang mga kalabang kupunan na makasabay kay Wilt. Ang isa sa kanyang hindi mapigilang move ay ang pag-alley-oop ng bola sa sarili habang nagsushoot ng free throws. Dahil dito, nakialam ang liga nang gumawa sila ng rules na nagsasaad na ang free throw shooter ay hindi dapat maaaring tumawid sa free throw line hanggat ang bola ay hindi tumatama sa rim. Maaari mong tingnan ang mga galaw na iyon bilang mga gimmick o pagpapakitang gilas sa court. Ngunit may isa pang pagbabago na ginawa ang liga upang mapigilan ang dominance ni Wilt. Napaka-unstoppable niya sa paint, kaya pinalawak ng liga ang lane para mas kaunti ang maging space ni Chamberlain. Mula sa kanyang hindi mahawakang mga record hanggang sa pagpilit sa liga na baguhin ang mga pangunahing aspeto ng laro. Ang epekto ni Wilt sa basketball ay kasing laki ng kanyang pisikal na tangkad. LeBron James. Marahil magtataka kayo kung bakit kasama si LeBron sa listahan. Si LeBron James ay napasali dito dahil sa kanyang pambihirang laro, ngunit marami pang iba sa kanyang kwento. Una, si James ay nasa national spotlight mula sa edad na 15 at pinatunayan na ang mga hula tungkol sa mga batang high school ay minsan ay maaaring magkatotoo. Nagtakda siya ng pamantayan para doon at humantong sa napakaraming bata na tinutukoy o binansagan bilang susunod na LeBron. Matapos na pangunahan ang liga, si LeBron ay gumawa ng isang kontrobersyal na desisyon noong 2010 sa pamamagitan ng pag-alis sa Cleveland para lumipat sa Miami. Ipinakita ni LeBron sa lahat ang impluwensya niya bilang isang manlalaro. Umalis siya sa Cleveland upang bumuo ng isang super team kasama sina Dwayne Wade at Chris Bosh. Ipinakita niya na ang mga players ay may higit na kontrol sa kung saan nila gusto maglaro at kung sino ang mga star player na gusto nilang makasama. Mula noon, nagsimulang gumamit ang mga star player ng free agency para iwanan ang masasamang sitwasyon sa kanilang team at lumikha ng mga super team sa ibang lugar. Pinalakas din ni LeBron ang boses ng napakarami niyang kapwa manlalaro sa pamamagitan ng iba't ibang plataporma. Ipinakita niya na hindi nila kailangan tumahimik at magsawalang bahala. Maaari at dapat nilang gamitin ang kanilang katayuan para magsalita sa mga isyong kinakaharap ng iilan. Tiyak na maaalala siya sa pagkumpara sa kanya kay MJ bilang the GOAT. Ngunit hindi makakalimutan ng mga tao ang iba pang paraan na kanyang nagawa upang mabago ang basketball. Stephen Curry. Ipinakita ni Steph na ang 3 points ay higit na may mataas na halaga kumpara sa 2 points. Ang 2013 season ni Curry ay talagang nagbigay pansin sa liga at naging simula ng malalaking bagay na darating para sa kanya, sa kanyang koponan at sa NBA sa kabuuan. Gumawa si Steph ng 7.7 threes kada laro sa season na iyon at siya lang ang nag-iisang manlalaro sa liga na nag-average ng hindi bababa sa 7 attempts kada laro. Noong 2021 season, 28 na players na ang nag-average ng higit sa 7 attempts bawat laro. Ang 3-point shooting ni Curry ay ang pundasyon ng Warriors dynasty at pinangunahan niya din ang team sa pagpapakita ng pagbabago kung paano laruin ang basketball sa kasalukuyan. Ang mga kupunan ay walang pag-asa na makasabay kay Steph at Golden State. Tila nahirapan sila na depensahan ang 3-point line kaysa sa nakasanayang defensive strategy.
Dahil dito, maraming team at players ang gumaya sa strategy ni Curry at ng Warriors. Karaniwan sa point guard na may height kagaya ni Steph ay hirap makasabay sa laro, lalo kung sila ay hindi nagtataglay ng pambihirang athleticism at dribbling skills. Ngunit pinakita ni Steph sa lahat na maaari siyang katakutan ng mga kalaban sa oras na siya ay maiwang libre sa 3-point area. Ang deadly 3-point shooting ni Stephen Curry ang naghikayat sa ibang NBA players na mag-ensayo at pag-usayan pa ang pagbitaw ng 3-point shot sa liga. Magic Johnson. Sa mga aspeto ng pagdadala sa NBA, sa kasalukuyang estado nito na minahal nating lahat, maaaring walang sino mang gumanap ng higit na mahalagang papel kaysa kay Magic Johnson. Ang mga manlalaro na 6'9" ang height ay hindi dapat maging point guard o tumakbo ng mabilis sa fast break, at ang mga point guard ay hindi dapat na regular na pumoposte. Buti na lang walang nagsabi kay Magic Johnson ng mga ito dahil tiyak na hindi siya makikinig. Si Johnson ang pinakamalayo mula sa isang tradisyonal na point guard noong 80s. Ngunit naging mukha siya ng liga at isa sa pinakakilalang dynasty sa kasaysayan ng sports, kasama ang Showtime Lakers. Pinangunahan ni Magic ang kanyang koponan sa 5 titulo sa dekada na iyon. Ginawa niya ito sa hindi pa nakikitang paraan. Bukod sa kakaibang laki niya bilang ball handler, hindi ka panipaniwala ang kanyang pagpasa ng bola. Naiwang tulala ang mga tao habang pinapanood siyang maglaro. Isa itong mahiwagang karanasan. Kung hindi dahil kay Johnson, malamang na hindi natin makikita ang mga players tulad ni LeBron at Ben Simmons na patuloy na humahawak ng bola sa kabila ng kanilang mataas na height. Ipinakita niya sa lahat ang pambihirang role niya bilang isang point guard sa kabila ng kanyang height. Naging isang ehemplo din siya sa mga manlalaro sa mga paraan ng pagpapatingkad sa kanilang mga lakas, anuman ang height na meron sila. Michael Jordan. Si MJ ay nabibilang dito para sa higit pang mga kadahilanan, hindi lang sa pagiging greatest of all time. Maaaring mabanggit siya para sa pagkakapanalo ng 6 na kampyonato, 6 na finals MVP, 10 scoring titles, at 5 league MVP. Ngunit alam ng lahat ng mga tagahanga ng sports ang tungkol sa kahusayan niya sa loob ng court. Ang ginawa ni Jordan sa labas ng court marahil ay mas revolutionize pa kesa sa nagawa niya sa loob ng court. Sinamantala ni MJ ang kanyang katanyagan sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball sa isang bagong paraan. Ipinakita niya ang kakayahan ng mga atleta na gamitin ang kanilang mga karera sa paglalaro upang ilunsad at palaguin ang kanilang personal brand. Ang Air Jordan at ang brand ng Jordan ay mabilis na naging isa sa mga nangungunang tatak, hindi lamang sa palakasan kundi pati na rin sa pangkalahatan. Ang logo ng Air Jordan ay nakilala rin gaya ng ibang brand sa mundo. Ganap na binago ni MJ ang industriya ng sapatos at naging inspirasyon para sa mga batang manlalaro na pumirma sa malaking deal ng sapatos sa kasalukuyan. Ito ay hindi titigil doon, bagamat maraming karagdagang pag-endorso ang ginawa ni Michael sa malawak na hanay ng mga kumpanya gaya ng Gatorade o Heinz. Ginawa niyang cool ang paggawa ng mga patalastas na ito at ipinakita kung gaano kalaki ang paggawa ng mga bagay na tulad nito sa pangkalahatan. Si Michael Jordan ay isang halimbawa kung paano magagamit ng mga star player ang kanilang mga talento sa labas ng basketball. Tiyak na binigyang inspirasyon ni MJ ang mga manlalaro ng basketball sa court, ngunit ganun din siya ka-epekto sa pagpapakita sa kanila ng kapangyarihang makukuha nila mula rito.